Naayos na. Ito ang unang pagkakataon mo. Ako si Weng Ying. Ngayon, nagtatago ako sa boyfriend ko, para sa operasyon sa Yuncheng Hospital. May mga issue siya sa unang gabi. Ayaw ko, malaman niya ang aking nakaraan. Siyempre naman, hindi ako, yung babae na nanliligaw sa mayamang anak, basta ang gusto ko lang. Iligtas ang tatay ko. Fenzing. Yung mayamang anak sa Luncheng, Fenzing. 3, 2, 1. Hello, Feng Xiao. Feng Xiao. Weng Ying ay hindi pumasok sa trabaho ngayon. Hindi ko rin alam saan siya pumunta. Hello, Feng Xiao. Hello, baby. Nasaan ka? Ayusin mo na. Kukunin kita para kumain. Sinasabi ko lang, si Fengxing ngayon, nasa opisina ng boss ko. Nakikita niyang wala ako sa Luancheng. Sinusubukan akong subukan sa buhay. Lahat ng ito ay dahil sa acting. Feng Xiao, wala ako sa kumpanya. Nandito ako sa Yuncheng. May isang benepisyo ang kumpanya. Para sa mga nag-iisang anak, kailangan ng orihinal na household registration. Babalik ako sa bahay para kunin. Pero, babalik na ako ngayon sa Luancheng. Sige. Sasama na lang ako sa'yo. Nakita ko si Fengxing. Sa unang tingin pa lang alam ko na, isa siyang mayaman na anak sa Luancheng. Pinilit ko siyang maghirap ng paraan. Hinabol niya ako ng 3 buwan. Saka ko lang siya sinagot. Baby, miss na miss kita. Sa huli, ang mga bagay na madaling makuha, ay kadalasang madaling isinasantabi. Feng Xiao. Natatakot ako. Huwag kang matakot, baby. Magsisilbi akong mabuti sa iyo habang buhay. Habang buhay. Mga pampasigla ng lalaki. Huwag mong seryosohin, baby. Bigyan mo ako. Inantay ko siya ng 3 buwan. Labis ang pag-ibig namin sa loob ng 3 araw. Hindi pa kami nagsimula, pero parang isang milyonaryong anak ng mayayaman. Ito na ang pinakamalaking sinseridad. Muli. Baka magmukha na akong mayabang. Kaya pupunta ako sa ospital para magpagaling. Palaging handa. Mukhang masaya ka ah. Naglalaro ng kotse. Ang tunog na ito. Bakit parang pamilyar? Hindi pwede. Kayo ang nagmamaneho sa kalsada. Itong kalsada sa Luancheng ay sa iyo. Hayaan mong makita kung sino ang nagpadali sa iyo ng ganito, Ginoong Xiao. Sa wakas ay dumating ka. Ipinanganak mo ako. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang girlfriend ko, si Ong Ying. Baby, umikot ka na. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan, si Xiao, ang pangulo ng Xiao family sa Beijing. Totoo siya. Yung ex-boyfriend ko. Matagal nang hindi nagkita, 4 na taon, bigla siyang lumitaw. Anak, anong nangyari? Kakagaling ko lang sa ospital para magpaayos. Unang beses na naglagay. Kunin mo yan sa akin. Unang beses ko. At saka siya dumating. Walang anuman. Tawagin mo siya. Ginoong Xiao. Kamusta? Ako si Weng Ying. Sa harap, may pribadong kainan. Tara, kumain tayo. Sige. Panginoong Xiao. Sandali lang. Sige, kumain ka na kasama si Ginoong Xiao. Uuwi na ako. Baby. Kasama ang pinakamabuti kong kaibigan sa pagkain. Pagkatapos, ihahatid kita pa uwi. Ayos ba? Si Feng Xiao, ang iyong marangyang silid, ay nakalaan na para sa iyo. Dito po. Sige. Feng Xiao, gusto kong pumunta sa banyo muna. Sige.
Mabilis ka lang ha, baby. Tara. Bakit siya nandito? Nagmumula dito. Wen Ying. Noong panahon na yun, ikaw at siya, ay talagang nagkakaibigan. Siya ang nag-iwan sa iyo. Bakit ka naman kabahan? Wala ka namang kasalanan. Matagal na hindi tayo nagkita. Ngayon, parang naglalakad sa tamang landas. Oo nga. Matagal na hindi tayo nagkita. Hindi ko inakalang si Xiao ang boss. Nasa babae na sila sa banyo. Ginoo Xiao. Sa tingin ko, sa ganitong klase ng relasyon natin ngayon, mas bagay na magpakilala ulit tayo. Kumusta? Ako si Fengxing. Ang kanyang nobya. Nakatulog kayo. Lahat ay naghiwalay na. Anong pakialam mo kung natutulog ako o hindi? Sino ang nagsabing naghiwalay tayo? Pumunta lang ako sa ibang bansa. Medyo matagal lang. Kailan ko ba ito sinabi sa'yo? Naghiwalay na kami. Nang ako'y 11 taong gulang, nakilala ko si Xiaoqi. Nagtagpo kami. Naging magkakilala. Nagmahalan. Nang ako'y 11 taong gulang, sa pinakamagandang taon ng aking buhay, ibinigay na ang lahat sa kanya. Anong tinitingnan mo? Tumakbo ka. Tumakbo. Baka mas mauna ka na. Maligo ka ng mainit na tubig. Baka magkasakit ka mamaya. Sige, ikaw na muna. Kaya tayo ay sabay na pumunta. Xiaoqi. Bigla siyang nawala. Akala ko may nangyari sa kanya. Hinahanap ko siya sa buong mundo. Xiaoqi. Nasaan ka ba talaga? Ginoo, ito po si Ginang. Oh, si Jishao, na iniwan para sa inyo. Isang bilya sa loob ng ikalawang bilog, at isang Porsche na kotse. Pakisuyo, tanggapin niyo po. Mula ngayon, huwag niyo nang hanapin si Jishao. Sa sandaling iyon, sa wakas naintindihan ko na. Hindi nagkaroon ng aksidente si Xiaoqi. Nagsawa lang siya sa akin. Iniwan niya ako. Ikaw, kayo. Ito. Tatay. Anong nangyayari? Kailangan mong maniwala sa tatay. Ang tatay ay tapat. Maniwala ka sa tatay. Tatay. Maniwala ka sa tatay. Asawa. Nanay. Ma, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Nanay.
21 taon, sobrang inosente talaga. Inosenteng umibig sa isang tao. Ngayon, 25 na ako. Hindi na ako naniniwala sa mga lalaki. Walang pakialam kung mayaman o mahirap. Lahat ay basura. Kung kailangan talagang pumili ng isa, bakit hindi pumili ng basurang may gintong gilid? Oh. Akala ko ay nagkamali ako. 4 na taon na ang nakalipas, hindi tayo naghiwalay. Hindi tayo kailanman naghiwalay. Huwag mong gawing biro ang paghihiwalay. Sira ang ulo mo ba? Anong tingin mo sa akin? Noong 4 na taon na ang nakalipas, iniwan mo ako. Walang kahit isang salita. Iniwan ang susi ng sasakyan. Isang bilya. Para lang akong gustong paalisin. Ngayon bumalik ka. Muli mo akong hinahanap. Akala mo ba? Ako'y isang aso na pwedeng tawagin at iwanan. Ayun. Sa mga nakaraang taon, may mga bagay sa bahay namin na kailangan kong harapin. Ngayon ay bumalik na ako. Maaari kitang tiyakin na hindi na kita iiwan. Xiaoqi, anong karapatan mo para isipin na sa mga nakaraang taon? Patuloy akong mag-iisip sa'yo. Hindi ba sapat ang alindog ni Fengxing? Sasabihin ko sa iyo ulit. Ako ang girlfriend ni Fengxing. Ganito ang lasa. Ulitin mo. Ikaw. Xiaoqi, ginalaan kita. Mabuti pang huwag mo akong galawin. Kung hindi, anong marka ang iiwan mo sa akin, sa aking katawan? Hindi ko pwedeng sabihin sa boyfriend ko, si Fengxing. Kung hindi ako nagkakamali, si Fengxing ay may malakas na kahalagahan sa unang gabi. Kaya hindi mo na kailangang makialam, may paraan ako. Hindi mo ba siya kayang kausapin? Ito ba ang unang pagkakataon mo? Bakit? Dahil ba nakagat ako ng kinagat ng aso? Hindi ba ako pwedeng ayusin iyon? Nabaliw ka na. Para kay Fengxing, kailangan mo pang pumunta sa ospital para sa operasyon. Lalaki naman. Ako'y patas. Kung mayroon ka, dapat mayroon din si Fengxing. Agad na makipaghiwalay kay Fengxing. Kung hindi, agad kong sasabihin kay Fengxing na nag-usap kami. Tama ba? Bitawan mo ako. Baby, nandyan ka ba? Papasok na ako. Baby, nandyan ka ba? Bumangon ka na, andito na si Fengxing. Gusto mo bang puntahan ko na ngayon? Sabihin sa kanya na nag-usap na tayo. Ikaw, Xiaoqi, huwag mong pilitin na kamuhian kita. Kung ganun, takpan mo ang bibig ko, para hindi na ako makasagot. Kung hindi, hindi ko mapipigilan. Baby, nandito ako. Huwag mong hayaang mahawakan ka niya. Binibigay ko sa iyo ang oras. Bukas ang kaarawan niya. Iwalayan mo siya. Baby, bakit nandito ka pa? Matagal ka nang nandito. Ako. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Uuwi na ako. Matagal nang gustong-gusto ni Fengxing. Katatapos lang sa sasakyan, hindi siya nakakuha. Ngayon, nakabitin pa siya. Nagsimula na siyang mainip. Ikaw, hindi ka ba masaya na? Ikaw lang ang tinitingnan. Hindi ka pinapayagang hawakan. Parang magulo na ako dahil sa'yo. Bukas. Kaarawan mo. Ako. Dumating ng maaga. Sige. Bukas magpaparehistro ako ng kwarto. Ibigay mo sa akin. Bilang isang regalo ng kapanganakan na ibibigay mo sa akin. Isang bagay na magpapahintulot sa akin na makipaghiwalay bukas. Isang bagay na magpapakain ako bukas. Paano ko ba haharapin ang bukas? Ang sama mo talaga. Umalis na tayo sa bahay muna. Ipapadala kita sa driver. Nanay. Muling tinitingnan ang larawan ni Papa. Tingnan mo si Papa. Mas matanda na siya ng 20 taon kaysa dati. Nanay. Si Papa ay si Qingzi. Mag-alala ka. Siguradong may iligtas ko siya. Simula noong tinanggap ng tatay mo ang proyekto ng Shenke Group. Nangyari ang problema. Pumasok siya sa kulungan.
Sheng Kyu. Pero ang negosyo ng Feng pamilya sa Luancheng. Gusto nilang mapatunayang inosente at mailigtas ang tatay mo. Mas mahirap pa kaysa abutin ng langit. Eh kung ganoon. Kilala ko si Luancheng, ang anak ng mayaman, si Feng Zi. Anong sinasabi mo? Nanay, huwag ka nang mag-isip ng marami. Sa kabuuan, tiyak na ililigtas ko. Lumabas na si Papa. Hindi ko siya papayagang magdusa sa loob. Zikhang. Tatay. Sa loob ng 4 na taon, palagi kong gustong iligtas ka. Ngayon, ang tanging paraan para iligtas ka ay ang makipag-ugnayan sa mayamang anak ng pamilya sa Luancheng, Feng Zi. Naghahangad siya sa aking kagandahan, at ako naman ay sa kanyang kapangyarihan. Ayon sa plano, bukas ang kanyang kaarawan, basta't maaliw ko siya. Siyempre, tutulungan niya ako na iligtas ka. Ngunit biglang dumating si Xiaoqi, na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng plano ko. Hawak niya ang aking kahinaan, at pinipilit akong makipaghiwalay kay Feng sa aking kaarawan bukas. Xiaoqi, huwag mo akong pilitin. Tapos na ako sa edad ng pag-ibig. Ngayon, gusto ko lang iligtas ang tatay ko para magkasama-sama ang pamilya namin. Wow, ang ganda. Maligayang kaarawan, Feng Xiao. Babe, nandito ka na, Feng Xiao. Maligayang kaarawan. Wow, hindi ko inasahan. Ate, hindi lang maganda, napaka-elegante pa. Gustong-gusto mong tumitig. Tinitingnan ng girlfriend ko. Sino ba ang hindi nakakalam na si Feng Xiao? Matagal nang iniiwasan si Sobrang. Ngayon lang nila kuha. Parang yaman. Feng Xiao, Sobrang. Upo tayo, pag-usapan natin. Feng Xiao, ang asawa ni sister-in-law. Huwag na nating gawin ito. Maglaro tayo ng isang laro. Hayaan si Feng Xiao at si sister-in-law. Maghalikan ng 3 minuto. Baby. Gusto mo ba, sipsipan ng dila? Sa oras na ito, hindi ako maaaring tumanggi, para hindi siya mawalan ng gana. Siyempre, hindi rin pwedeng agad-agad pumayag, para hindi magmukhang walang hiya. Kailangan mong kontrolin ang tamang sukat. Ako. Ginoong Xiao. Pumarito ka, maupo ka dito sa akin. Mas gusto kong umupo sa tabi ng maganda kong nakababatang kapatid na babae. Anong laro yan? Ang saya-saya. Ginoong Xiao. Kami ni Feng Xiao at ng asawa niya. Maghahalikan ng dila ng 3 minuto. Kumusta, baby? Gusto mo ba? Walang makakaapekto sa progreso ko sa pagliligtas sa tatay ko. Gusto ko. Kailangan kong gawin ito habang hawak ni Feng ang pagkakataon na sabihin sa kanya tungkol sa tatay ko. Ayaw naman. Wala. Feng Xiao. Sobrang dami ng tao dito. Haha. Nahihiya na si ate. Nahihiya na si ate. Sige. Bumalik na tayo sa kwarto. Sige. Mag-enjoy kayo mag-isa. Matagal nang iniisip ni Feng Xiao tungkol sa asawa niya. Ngayon ay makakamit na niya ang nais niya. Tama, tama.
Ay, Xiaozong. Halika, mag-inom tayo. Ginoong Xiao. Baby. Aking regalo sa kaarawan. Handa ka na ba? Isang kamay para sa kapangyarihan, isang kamay para sa kulay. Makatarungang transaksyon. Handa na ako. Gusto kong buksan ang aking regalo sa kaarawan. I can't stop thinking about you. Nakakainis. Sino naman ang nakakainis? Si Feng Xiao. Pwede ba nating gawin? Sige, tumawag ka muna. Naghihintay ako sa'yo. Kaya't maghintay ka sa akin. Babalik ako agad. Feng Xiao, ang bilis mo naman. Xiaoqi, bakit ka nandito? Nandyan pa si Feng Xiao sa balkona, hey. Huwag kang magpahalata, bilisin mo. Huwag kang mag-alala, itong tawag ni Feng Xiao. Hindi matatapos sa loob ng kalahating oras. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Naghiwalay na tayo. Pakiusap, pakawalan mo na ako, okay ba? Sa loob ng 4 na taon, nagawa mo namang mabuhay ng maayos kahit wala ako, pero iba ako. Pakiusap ko sa'yo, isipin mo na lang na hindi tayo nagkakilala. Okay lang ba, Aileen? Bakit ang pasaway mo? Pinipilit kang makipaghiwalay. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Ganyan ka ba kabastos? Pakiusap ko na, nasa labas pa si Fengxing. Umuwi ka na, okay lang ba? Bibigyan kita ng babala, huwag mo na akong pilitin mula sa iyong bibig. Nang marinig ko ang pangalang Fengxing. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ibigay mo sa akin. Umalis ka. Kakatapos ko lang mag-ayos. Dahil sa'yo, kakatapos ko lang mag-ayos. Walang problema sa nabasag na lampshade. Basta huwag lang masaktan ang kamay. Talagang aso ang taong ito. Anong nangyari? HMM, wala. Feng Xiao. Natapos mo na bang tumawag? Hindi pa rin eh. May problema sa kumpanya. Kaya umalis ka na agad. Ayos lang ako. Sige. Baby, maghintay ka sa akin. Mabilis lang ako. Pinilit kang makipaghiwalay kay Fengxing. Ayaw mong gawin. Kaya ako na ang bahala sa'yo. Anong tao? Anong tao? Maliit na Feng. Masakit ang tiyan ko. Anak, anong nangyari? Ikaw, pwede bang pumunta ka sa waiter para bumili sa akin? Ako ay regla. Ngayon ay kaarawan ko. Ikaw ay may regla. Sabi ko na dapat may birthday party siya. Ngayon, wala na. Wala na akong pasensya kay Fengxing. Ginoong Feng. Mabilis lang, ilang araw na lang. Maliit na demonyo. Sige, gawin mo na ako. Pupunta ako para tawagin ang tao mo. Nakuha mo na ba ang satisfaction? Binago mo lahat ng plano ko ngayon. Lahat ng plano ko ay ang makipagtalik kay Fengxing. Yung plano mo ay yun. Oo.
Alam kong galit ka pa rin. 4 na taon na ang nakakaraan, iniwan kita. 4 na taon na ang nakalipas, may nangyari sa bahay namin. Ako ay pinilit na umalis sa gabi. Sumakay ako ng eroplano. Ginoo siya. May pamilya ka na. May pamilya rin ako. Mula sa araw na ito, magkakaroon tayo ng sariling landas. Hindi tayo maghihimasok sa isa't isa. Aileen. Ang iyong buwan ng dalaw ay tumatagal ng 7 araw. Bibigay ako sa iyo ng karagdagang 7 araw upang makipaghiwalay kay Fengzing. Kung hindi mo pa rin sasabihin, sasabihin ko para sa'yo. Balak ko sana ngayon, ipag-amit si Fengzing para rescuehin si Papa, pero si Xiaoqi, nagpasok sa akin sa isang deadlock. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makalabas. Ngayon ay ang birthday banquet ni Feng Xiaoye. Siguradong napakamaganda nito. Magtulungan na tayo pumasok. Ngayon ay kaarawan ni Feng Xiao, ang mayamang anak. Ngayon, sabi nila, lahat ng mga boss sa Beijing ay narito na. Tingnan niyo kung maganda ako ngayon. Sobrang ganda. Si Feng Xiao at si Boss Xiao. Siguradong manghuhulog tayo para kay Baoli, na talagang Wei Ying. Bakit ka nandito? Weng Baoli. Sino siya? Magkapatid ang tatay ko at ang tatay niya. Kapatid ko siya sa ama. Pero huwag kayong magkamali ah. Kami dalawa, matagal nang hindi nag-uusap. Yung tatay niya, nung nakaraang panahon, may nagawang masama. Anak siya ng isang bilanggo. Anak ng taong nakulong sa trabaho. Sobrang nakakainis. Kaya umalis na tayo sa kanya, nang mas malayo, sa mundong ito. Ay mga demonyo na kumakain ng tao. Matapos mangyari ang insidente sa tatay ko, ang mga tinatawag na kamag-anak, ang unang nagbigay sa atin ng sipa. Wei Ying, ngayon ay kaarawan ng mayamang anak, si Feng Xiao. Bakit ka nandito? May mukha kang parang asong babae. Siguradong nandito ka para mangakit. Kay Feng Xiao at kay General Xiao. Wei Ying, si Feng Xiao at si General Xiao. Tiyak na hindi ka nila papansinin. Magkaroon ka ng kaunting kamalayan. Umalis ka na agad. Ngayon, kami sa Baoli, ang tunay na sentro ng atensyon. Egong. Hindi ako aalis. Sige, ituturo ko sa iyo ng mabuti. Ang isang leksyon. Tumigil ka. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, Ginoong Xiao. Ayos lang ba? Baby. Ayos lang ba? Feng Xiao. Feng Xiao at Xiaozong. Bakit palagi kayong nakapaligid kay Weng Ying? Isang tinatawag na Weng Ying baby. Nasa teritoryo ko pa kayo, nanlalait sa girlfriend ko. Para kayong naghahanap ng gulo. May tao. Diyos ko, Baoli, Weng Ying. Siyempre, siya ang girlfriend ni Feng Xiao. Paano nangyari yun? Weng Ying, anong karapatan niya? Bitawan mo ako. Dalhin mo. Baby. Nandito na ang tao para sa'yo. Miss Weng, dito po. Sige, magpapalit muna ako ng damit. Got secrets I can tell. I love the smell of gasoline. Naghihintay. Ay, hindi maganda. May nangyaring masama sa tatay mo. Aileen, bumalik ka na. Ito si Uncle Lee, kaibigan ng tatay ko, at ang 2 anak niya. Tio Ing. Matapos ang nangyari sa tatay ko, yung mga dating kakilala at kaibigan. Kabilang na ang mga tao sa lipunan,
3 guro, 9 na uri, lahat gustong makapunta sa bahay ko. Alam nyo, mayaman ang bahay namin. Mga ulila at walang ama. Kaibigan ng tatay ko. Noon. Bakit hindi ko kayo nakita noon? Huwag niyong pakinggan ang sinasabi niya. Simula nang pumasok ang tatay niya, nakaapekto ito sa kanya. Aying. May koneksyon si Tio Lee sa loob. Alam ang kalagayan ng tatay mo. Tio Lee. Kamusta na ang tatay ko lately? Ang tatay mo ay nasa loob ngayon. Hindi maganda. Anong partikular na hindi maganda? Nandyan ang tatay mo. Nakaaway siya ng isang tao sa ilalim. Boss. Pinapahirapan siya ng boss. Kailangan ng pera para maayos ito. Magkano? Kailangan ng 500,000. 500,000. Hindi pwede. Napakalaki ng halagang 500,000. Kami na mag-isa, mag-ina lang. Sa isang iglap lang. Paano kami makakalikom ng ganong kalaking pera? Maliit na bagay lang ang pera. Pero, paano ako magtitiwala sa inyo? Kayo na bahala gan. Ay naku, bakit niyo pinagsasaktan ng ganito ang tao? Parang gusto niyong saktan ng gusto. Yung 500,000 hindi yun ang gusto ko. Para sa mga taong nasa loob. Nakita ko kayo, orphan at balo, kawawa naman. Kaya tinulungan ko kayo. Kung hindi sapat ang 500,000. Huwag mong hayaan silang saktan ng tatay ko. Kaya kung kunin ang pera. Sige. Bukas-bukas pupunta ako para kunin ang bayad. Maghanda ka ng maayos. Ay, 50,000. Paano tayo magkakaroon ng ganong kalaking pera? Inay, huwag kang mag-alala. May paraan din tayo. Ngayon, naiisip ko na, tumawag ka sa akin, boyfriend. Boyfriend. Iyon ba yung boyfriend mo noong kolehiyo? Yung boyfriend na iyon. Si Weng Ying ay nagkaroon ng boyfriend noong kolehiyo. Hindi ka panipaniwala. Boyfriend. Ikaw ba yung nakipag-ugnayan sa boyfriend mo noong college ka? Ikaw ba yun? Tita. Boy, bakit ka nandito? Matagal nang pumasok si Uncle, 4 na taon na. Dumadalaw lang ako para alagaan si Uncle. Sa loob ng 4 na taon na ito, tinutulungan namin ang tiyuhin na makahanap ng paraan para mailigtas siya. Mabuti ang inyong intensyon. Tiyahin. Si Weng Ying ay may boyfriend na. Oo. Si Aying. Noong siya ay nasa kolehiyo, nakipag-date siya sa isang lalaki. Sobrang mahal siya ni Aying. Noong panahong iyon, pareho silang. Nasa puntong pinag-uusapan na ang kasal. Ngunit naghiwalay sila sa huli. Tita, tatawag lang ako. Tatay, kumusta? Naaalala ko na may kasunduan tayo sa pamilya ko. Mayroon bang isang pakikipagtulungan? Mag-organisa ka ng isang salo-salo. Imbitahan si Feng Xiao na dumalo. Si Feng Xiao ay tagapagmana ng Luan Cheng. Paano siya makakadalaw sa ating salo-salo? Tatay, siguradong darating si Feng Xiao. Sabihin mo lang kay Feng Xiao. May isang lihim tungkol kay Ong Ying na kailangang sabihin sa kanya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang pumunta. Pwede ba yun? Nay, makinig ka na lang sa akin. At ayaw mo rin namang makita si Ong Ying. Talagang mapapangasawa niya si Feng Xiao. Sige, tatapakan kita. Okay, Dad, susundin kita. Oh, tama, Dad. Isama mo yung si Ginoong Xiao. Weng Ying, noong nag-aaral ka sa kolehiyo, nagkaroon ka pala ng boyfriend. 2 na kayo, nasa yugto na ng pagpaplano ng kasal. Hindi pa rin alam. Pag nalaman ni Feng Xiao tungkol dito, anong magiging reaksyon niya? Nagsimula ng maglaro si Weng Ying. Gusto ka pang iligtas ang tatay mo. Sa tingin ko, kayong pamilya, pumunta ka na sa impyerno. Tawag ni Feng Ying. Bakit hindi maabot? Anong ginagawa niya? Kasi ang tatay ko ay dahil grupo ng Feng. Kakapasok lang sa kulungan. Feng Ying, hindi ka walang sala. Ikaw lang ang makakapagligtas sa tatay ko. Ay, hindi ba nakontak? Nanay, manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang mag-alala. Isa lang akong anak na babae ng tatay ko. Siyempre, ililigtas ko siya. Weng Ying. Weng Baoli. Bakit ka nandito? Weng Ying, may gagawin ang pamilya namin. Nasa Lusalo. Halika, maglaro ka rin. Wala akong oras. Naghahanap ka ba kay Feng Xiao? Darating din si Feng Xiao. Pumunta si Feng Jing sa salo-salo ng pamilya.
Ayos lang. Pupunta ako. Si Feng Xiao ay darating. Talagang. Nagliliwanag ang pamilya ko. Baby. Bakit ka nandito? Ang ganda-ganda mo ngayon. Tinawagan kita. Bakit hindi mo sinagot? Oh, naubusan ako ng baterya. Paano mo malalaman ang aking posisyon? Natatakot ka ba na magulo ako sa labas? Marunong ka ba? Ang aking sanggol ay napakaganda. Siyempre, hindi naman. Nandito na si Ginoong Xiao. Ginoong Xiao. Bakit ka nandito? May oras ka. Ay nako, Ginoong Xiao. Talagang hindi ko inasahan na darating ka. Ay nako, napakalaking karangalan ito. Ay, hindi ito dahil sa iyo, Ginoong Xiao. Huwag kang masyadong magyabang. Hindi ako nandito para sa iyo. Nandito ako para sa kapatid na babae. Kailangan mo talagang maging mapaglaro. Bakit si Ginoong Xiao at si Ginoong Feng palaging umiikot kay Weng Ying? Talagang hindi ako kontento. Si Ginoong Xiao at si Ginoong Feng, kung isa man sa kanila ang maging manugang ko, yayaman na ako. Nasa iyo na ang desisyon, Bao Li. Feng Xiao, magsisimula na ang ating salo-salo. Sige. Baby. Kunin mo ang sigarilyo sa sasakyan ko. Sige, oo. Sinasadya mong paalisin ang tao. Sabihin mo na. Ano ang tunay na sikreto ni Ong Ying? Xiao Feng. Pinuntahan ko ang nanay ni Ong Ying. Sabi niya sa akin, may ibinahagi siyang isang bagay. May recording ako dito. Pakinggan mo na lang. Oo, nung nag-aaral si Aying sa kolehiyo, mayroon siyang naging kasintahan. Sobrang mahal niya ito. Noong panahon iyon, pareho silang nasa yugto ng pag-uusap tungkol sa kasal. Ngunit kalaunan ay naghiwalay sila. Feng Xiao, narinig mo ba iyon? Nung nasa kolehiyo si Ong Ying, nagkaroon siya ng nobyo. Anong sinasabi mo? Sabi ng nanay ni Ong Ying. Personal niyang sinabi sa akin. At saka, si Ong Ying, mahal na mahal niya ang nobyo niya. Pareho silang nakarating na. Nasa usapan na ang tungkol sa kasal. Feng Xiao. Si Weng Ying ba ang nagsabi sa iyo na hindi siya nagkaroon ng boyfriend? Ninanakaw ka lang niya. Sigurado ka bang totoo ang recording na to? Tiyak na tiyak, walang duda. Feng Xiao, huwag mong basta-basta maniwala sa inosenteng itsura ni Weng Ying. Huwag mong maloko. Palagi siyang nagkukunwari sa harap mo, at alam niya ang lahat ng dapat niyang gawin. Hindi rin niya alam kung sino ang boyfriend niya. Bakit siya sobrang mahal ni Weng Ying? Saan nga ba inilalagay ni Weng Ying si Feng Xiao? May naging boyfriend na pala si Weng Ying. Hindi na ito ang unang beses niya. Ninakaw niya pa ako. Ninakaw niya pa ako. Pupunta na ako kay Ong Ying ngayon. Ong Ying, tapos ka na sa pagkakataong ito. Anak ng isang bilanggo. Nais pang makipag-ugnayan kay Feng Xiao. Ngayon ang iyong ikatlong yugto. Umalis ka. Parang boses ni Weng Ying. Nandyan ang boses. Ay. Anong nangyari? Tara, tingnan natin. Maliit na prinsesa, sino kayo? Ay nako, magandang babae. Huwag kang magtago, hindi ka makakatakas. Halika dito, mag-enjoy tayo, umalis ka. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong hawakan. Ako ang lobya ni Feng Xiao. Kung maglalakas loob kayong hawakan ako, hindi kayo palalampasin nila. Hindi mo pa alam, maliit na prinsesa, ang ikalawang uncle mo at ang pinsan mong babae ay gumawa ng peking recording. Sinasabi mo na nakipag-boyfriend ka. Ngayon, siguradong naniniwala si Feng Xiao. Ang iyong tiyuhin at pinsan ay gumastos ng malaking pera para kunin kami upang sirain ang iyong unang pagkakataon. Basta't masira ka, napatunayan na ang iyong kasalanan. Hindi ka na kailangan ni Feng Xiao. Halika na, magandang babae. Umalis ka, umalis ka. Sinasabi ko sa inyo, kung sakaling hawakan niyo ako ngayon, babangga ako sa tatlo dito, baby. Tao na. Sino kayo? Anong nangyayari dito? Kayo pala. Oy, Feng Xiao. Kayo pala ang naghahanap ng gulo kay Weng Ying. Wala kaming alam niyan. Feng Xiao, hindi talaga namin sila kilala. Oo, Feng Xiao, totoo nga yung recording. Si Ong Ying yun. Baby. Anong nangyari? Kakascreen ko lang ng paa ko kanina.
Walang anuman. Nandito ako. Huwag kang matakot, tiyo at pinsan. 他们 Hindi ba tayo'y magkakapamilya? Bakit kayo, ganyan pa rin sa akin? Papasok na si Papa. Bakit kayo nandito lahat? Para apihin kami. Kailangan niyo talagang apihin kami. Ayaw kong mamatay. Lahat ng nang-api kay Papa. 我妈的事， Gusto kong magbayad kayo. Ano man ang paraan, walang sinasanto. Kahit na hindi ako magtatagal sa mundo. Oh Lee, huwag ka nang magpanggap. Ako ay nagdedeklara na ang pamilya Feng ay ititigil na ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Maghintay kayo na maghirap sa pagbagsak. Ay, nagkamali kami. Feng Xiao. Feng Xiao, hindi mo pwedeng gawin yan. Para sa akin ha, baby, umalis na tayo. Baby, hintayin mo ako saglit. Kukuha lang ako ng gamot. Ninang, Wen. Kakaiba ang ginawa mo kanina. Salamat, Ninang, Wen. Sige, aalis na kami. Ginoong Xiao. Anong ginagawa mo, Ginoong Xiao? Kanina. Salamat sa iyo. Bakit ako pinapakuha ni Tenzing ng sigarilyo? Sinasadya ba niyang ilayo ako? Medyo kakaiba siya ngayon. May hawak na recording si Weng Baoli. Kaya pala, si Weng Baoli ay may balak na ito. Bakit mo ako tinutulungan? Nahuli ka ni Tenzing. Hindi ba dito ang gusto mong mangyari? Ako lang ang pwedeng human tad sa'yo. Walang ibang tao ang pwede. Hindi ko papayagan ng iba na gamitin ang ating nakaraan. Nasaktan ka. Kung 4 na taon na ang nakalipas, hindi ako nawala. Hindi ba, kasal na tayo ngayon. Pero sa mundong ito, wala talagang mga kung. Tanging mga resulta lamang. Noong mahal na mahal mo ako, hindi ako naniniwala na ngayon, mahihilig ka kay Fengxing. Ano ba ang pag-ibig? Sa harap ng tao, nahihirapan pang mabuhay. Ngayon, gusto ko lang iligtas ang tatay ko. Ginoong Xiao. Ako na ngayon ay ang kasintahan mo, ng mabuting kaibigan mo. Tumawag ka kay Fengxing. Hindi niya nasagot, di ba? Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Sila na ang bahala magtingin. Natutulog siya sa ibang babae. Ito ang pinili mong lalaki, na pinili mo ng mabuti. Araw-araw, may ginagawang kalokohan sa likod mo. Kaya niyang palitan ng babae, ng 3 sa isang gabi. Marami akong ganitong video, na hawak ko. Aileen. Pakawalan mo na ako, kaibigan kong ito. Makipaghiwalay ka na sa mabuting kaibigan kong ito. Ginoong Xiao. Bakit ka nandito? Nandito lang para tingnan ang kapatid na babae. Hindi mo naman siguro gusto si Weng Ying, di ba? Ano sa tingin mo? Imposible yon. Mayroong kasintahan si Ginoong Xiao. Ay, baby, hindi mo pa alam, di ba? Si Ginoong Xiao ay engaged na 4 na taon na, ang kanyang fiancé. Hindi ko kayang abutin. Anak ng pamilya Wang. Basta't pakasalan siya ni Ginoong Xiao, sa timog kanlurang bahagi. Lahat ay kay Ginoong Xiao na. Weng Ying. Si Feng Xiao ay may ginagawang kalokohan sa'yo. Matagal nang may kasintahan si Ginoong Xiao. Akala mo ba talagang gusto ka nila? Ikaw ay isa lamang. Laruan nila. Hinintay kong iwanan ka nila. Anong sinabi ko ba? Totoo, basura talaga ang mga lalaki. Pero, may paraan na. Bigla kong naisip. Paraan para masira ang sitwasyon. Ong Puli.
Sasamahan kita maglaro ng isang laro. Sa mataas na antas. Nanay. Ayin. Si Uncle E at may dala siyang tao. Hinahanap ka na. Nanay, huwag munang mag-alala. Ako ang tatay. May pag-asa na. Naging maayos na ang prutas. Nasaan ang anak mong si Wenyi? Nakapaghanda na ba ng pera? Nag-ipon si Ying ng pera. Babalik din siya agad. Kaya ngayon, ikaw lang mag-isa sa bahay. Matagal nang nakapasok si Weng Wei, 4 na taon na. Siguradong naging malungkot ka nitong 4 na taon. Pakiusap, igalang mo kami. Hindi mo alam ang tama. Nandito kami para tumulong sa'yo. Ikaw. Nanay, bumalik ka na. Nanay, anong nangyari sa mukha mo? Sinuntok mo ang nanay ko. Sige na, Ong Ning. Nakuha mo na ba ang pera? Ay, ang ganda mo kasi. Hindi pa sapat ang pera, pwede nang ibenta. Anong sinasabi nyo? Kayo mga hayop. Mas mabuting ibenta sa amin. Huwag mong galawin ang anak ko. Anong balak nyo? Umalis ka. Kaya ngayong gabi, samahan mo kami ng kapatid. Matulog ng isang tulog. Sino ang naghahanap kay San? Ginoong Xiao, Ginoong Feng. Ipasok mo. Patawarin mo ako. Huwag mo na akong saktan. Huwag mo nang ituloy. Gina, Wen, may koleksyon itong si Lidong. Kaugnay siya ng mga bilanggo sa loob. May sabuatan sila. Ang mga bilanggo ang may gawa ng pananakit. Siya naman ang may hawak ng mga litrato. Para mangikil ng pera mula sa pamilya. Gina, Wen, magkano ang naloko sa iyo ni Lidong? Pipilitin kong ilabas lahat niya. Ayoko ng pera. Ang gusto ko lang ay sila. Huwag nang saktan si Weng Wei. Kayo mga salot. Ayos lang ba? Nandito ako. Huwag na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na mauulit. Huwag nang umiyak, baby. Pinasira ko sila. Gang Xiao. Maghiwalay na tayo. Ano? Ayin. Sa wakas ay makikipaghiwalay ka kay Fengxing. Babe, bakit bigla kang nakipaghiwalay? Ano sa tingin mo? Bakit ako nakipaghiwalay? Hindi. Sabihin mo agad kung may problema ka. Ayaw ko nang nagtatanim ng lihim. Walang anuman. Akala mo ba akong tanga? Ikaw ang nag-iisip na tanga ko. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tinanong kita. Tinawagan kita. Bakit hindi mo sinagot? Anong ginagawa mo noon? Ako. Naamoy ko. Ang pabango mo. Kasama ka ba ng ibang babae? Baby, pakinggan mo ako, bago si Fengxing. 跟你在一起之前， Hindi naman ako walang manliligaw. Marami sa kanila ay mga anak ng mayayaman. Kung talagang pera ang habol ko, matagal na, akong kasama nila. Pero ikaw ang pinili ko. Dahil talagang mahal kita. Gusto kong makasama ka, na mabuhay ng maayos. Pero bakit mo? Ako sinasaktan ng ganito. Pasensya na sa akin. Yung mga iyon ay laro lamang. Ikaw lang ang mahal ko. Totoo. Sisiguraduhin ko sa'yo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako gagawa niyan muli. Ayokong na ngayon, mag-isip pa tungkol dito. Kalagayan ng pamilya ko, nakita mo na. Nandyan pa ang tatay ko.
Wala siyang kasalanan. Ano man ang mangyari, gagawa ako ng paraan para mailigtas siya. Baby, iwan mo sa akin ang tungkol sa tito mo. Tutulungan kitang ilabas si Uncle. Gaya ni Fenzing, isang playboy. Ang mga babae ay basta mga alalay na nilalaro lang nila. Pero si Fenzing, hindi mo alam kung sino ang nilalaro niya. Dahil, mas magaling akong maglaro kaysa sayo. Ayokong abalahin ka, alak, Fenzing. Tunay kong mahal na mahal kita. Ayoko ring maghiwalay tayo. Baby. Basta't ibibigay mo lang sa akin, isa pang pagkakataon. Kahit anong gawin ko, okay lang. Xiaoqi. Nagmamalala ako, paano ko masosolusyonan ito para mailigtas ang tatay ko, yung maliit mong video. Hindi ba't nandyan na? Sige na, baby, huwag ka nang umiyak. Kapag umiyak ka pa, sisirain na ang puso ko. Ngayon, sisisurin ko ang tungkol sa tito. Baby, hintayin mo ako ng magandang balita. Si Fenzing ay may ibang babae, nangangalo niya sa labas, at hindi mo pa siya iniwan. Tinutukoy mo ba ako? Ano ang pakiramdam mo pagkatapos mapanood ang maikling video? Malaki si Fenzing. Hindi rin masama ang buhay niya. Kaya mo itong tiisin. Xiaoqi. Napansin ko talagang wala kang ka-interes-interes. Nagtataksil siya sa akin sa labas. Hindi rin ito ang unang pagkakataon ko. Lahat tayo ay pantay-pantay lang. Di ba? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo. Mabuti ka ba o hindi? Ako ay masama. Kung ganun, hanapin mo ang iyong magiging asawa. Sa loob ng 4 na taon, hindi ka naman nag-aksaya ng oras. Bakit mo kailangang sabihin yan? Para lang magalit ako. Hindi ka masama. Ako ang masama. Ako ang pinakamasama sa lahat. Iniiwan ko ang iba na ayaw. Gusto kita. Si Fenzing ay may relasyon sa'yo. Pero sa likod mo, may ibang babae. At ako, sa puso ko, araw-araw ay iniisip ka. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo. Si Fenzing, ano man ang mangyari, mas magaling siya kaysa sa'yo. Kasi kahit anong gawin niyang kalokohan, ako pa rin ang kanyang tunay na kasintahan. Pero ikaw, mayroon kang kasintahang hindi pa kasal. Tapos nandito ka para mangbanta at manghimasok. 4 na taon na ang nakalipas. Parang aso, naiwang ex-girlfriend. Ano ito? Gusto mo bang maging kabit ko? Maging pangalawang asawa? Sinasabi ko sa'yo, nangangarap ka. Ilang taon na ang nakalipas, nagbago ang kalagayan ng pamilya ko. Ako at si Wang Wangsen ay nagpapanggap na engaged. Hindi ko siya kailanman nahawakan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ito sa akin. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Hindi ko kayang mawala si Fenzing. Kung mawawalan ako kay Fenzing, sino ang tutulong sa akin para iligtas ang tatay ko? Hindi ko kayang panoorin na lang. Si San nasa loob niyan. Mas gusto kong si San ang maputol. Ako mismo, tutulungan kita. Kung ano ang magagawa ni Fenzing para sa'yo, magagawa ko rin para sa'yo. Pasensya na. Hindi ko talaga alam na nangyari ang ganitong bagay sa tito. Tutulungan kitang iligtas ang tito. Mga lalaking katulad ni Xiaoqi. Sa isang banda ay kailangan si Wang Wangsen upang patatagin ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, kailangan din niya na makipag-ibig sa akin. Kailangan pa rin. Pwede naman makipag-date. Pero, kailangan ko ng bayad. Wenyi. Makakatulong si Fenzing. Makakatulong din ako. Ako ang bahala na iligtas ang tiyuhin. Nakipaghiwalay ka kay Fenzing. Sa akin.
Pag-usapan natin mamaya. Anong ibig mong sabihin? Sinabi rin ni Fengxing na makakatulong siya sa akin, na iligtas ang tatay ko. Tanging resulta ang tinitingnan ko. Sige. Ibibigay ko sa iyo ang resulta. Huwag mong hayaang mahawakan ka ni Fengxing. Lumabas ka na. Talagang nakakahiya. Hindi ko pinayagan mong makita. Dalawang lalaki. Paano nila ako nilalaro? Hindi ko rin pinayagan mong makita sila. Paano mo ako sinakwil? Naiinis na siguro. Gusto ko lang iligtas ang tatay ko. Pero, salamat din sa'yo. Sa pagtulong mo na malutas ang problema. Naintindihan ko na rin. Pareho silang basura. Kailangan ko rin silang pulutin. Sa wakas, dalawang itlog. Hindi maaring ilagay sa isang basket. Dalawang babae na nag-aaway. Ano ang silbi? Kung manunood ka, manood ka na. Dalawang lalaki para sa akin. Naglaban. Weng Ni, sobrang matalino mo talaga. Dalawang lalaki ang naglalaro sa akin. Sinasabi mong ako'y laruan. Ngayon, ako na ang maglalaro sa dalawang lalaki. Sinasabi mong may masamang balak ako. Bakit? Napakaakit-akit ko sa mga lalaki. 4 na taon na ang nakalipas, ang tatay ko ay naakusahan ng mali at nakulong. Paano ninyo kami pinahirapan? Mga ulila at walang ama, hindi mo ba alam sa sarili mo? Sino ba ang ayaw na mapansin ako? Kumuha ng kaunting benepisyo. Kung wala akong kaunting plano, hindi ako makakaligtas hanggang ngayon. Kung wala akong kaunting plano, makahahanap ng paraan para sa sarili, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sinasabi ko sa'yo, tiyak na ililigtas ko ang tatay ko. Hindi ko maaring hayaan ang sarili ko na manatili sa sitwasyong ito, magpakailanman. Darating ang araw na makakalabas ako. Tungkol sa iyo, mas mabuting mawala ka na. Dahil sasabihin ko kay Feng Xiao, hindi ko nais makita ka sa Luancheng. Aining, halika dito umupo. Halika. Aining, nakikipag-date ka sa anak ng Feng Group. Tama ba? Sige, sabihin mo sa akin ng totoo. Para ba ito sa tatay mo? Nanay. Alam ko ang tama at mali. Hindi ako gagawa ng third party o mistress. At saka, si Fengxing ay niwala siyang asawa, ni girlfriend. Noong panahon na hinabol niya ako ng 3 buwan, saka ako pumayag, na makasama siya. Sige. Xiaoqi, nasaan? Aying, sabihin mo sa nanay. Sino ba talaga ang gusto mo? Sino ang makakatulong na mailabas ang tatay ko? Kung sino ang gusto ko, yun ang pipiliin ko. Anong ginagawa mo? Kung malaman ng tatay mo, gaano kasakit ito? Nanay. Nasa loob si tatay. Nagdusa siya ng labis, ngunit hindi niya kailanman sinasabi sa amin, dahil natatakot siyang mag-alala kami. Siya lang ang nag-iisa kong anak na babae. Walang makakapigil sa akin, na iligtas siya. Sisi sa ina na walang silbi. Lahat ay sinisisi ang ina na walang silbi, nanay. Lahat ay nananakit sa amin, mga ulila at nag-iisang ina. Ang mundong ito ay talagang, ito ay hindi patas. Kaya kailangan natin gumamit ng hindi patas na paraan. Walang kalungkutan. Ito ay kulang sa konsensya.
Ay. Tiyak na ililigtas ko ang aking ama. Pagsasama-sama ng pamilya. Shao-Chi, Feng-Zing. Sino sa inyo ang may mas mabilis na kutsilyo? Feng Xiao, natanong ko na, 4 na taon na ang nakalipas, ang tatay ng asawa, ay tumanggap ng trabaho mula sa inyong Feng Group, sa ilalim ng Shenke. Kakapasok lang. Sa kasong ito, maraming puwersa ang sangkot, mas malawak pa kaysa inaasahan. Anong ibig sabihin nito? Hindi na mahabol. Xing Feng, mukhang delikado itong bagay. Tatanungin kita tungkol sa tatay mo. Ngayon biglang tumawag si tatay, para tawagan ako pabalik. Ginoo. Nasaan si tatay? Nasa silid aklat si lolo. Tatay. Alam mo ba kung bakit hinanap kita? Dahil may hinahanap akong tao na nag-imbestiga sa kaso ng proyekto ng Shenke. Yung kasong iyon, noong panahong iyon, nakaalarma ito sa probinsya, at ang mga taong nasangkot ay pinarusahan na ayon sa kasalanan. Ngayon, anong hinahanap mong tao? Tatay. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang tatay ng girlfriend ko ay nasangkot din dito. Tulungan mo akong iligtas siya. Hindi ko magagawa. Palitan mo ng ibang girlfriend. Tay, seryoso ako sa kanya. Seryoso. Gaano ka seryoso? Kasi kamukha siya ni Chen Baoying, di ba? Sa mga nakaraang taon, palagi kang naghahanap ng kapalit ni Chen Baoying. Sige lang, susunod ako sa'yo. Babae lang naman, basta huwag lang sobra. Kung anong gusto mo, makakakuha ka. Pero hindi mo dapat, dahil sa isang babae, alisin ang iyong isip. Huwag mong sabihin isa na katulad ni Chen Baoying. Kahit si Chen Baoying, na siya mismo ay nabuhay, basta't laban sa pamilya Feng. Huwag mong asahang. Ako ay may isa lang na anak. Sa mga nakaraang taon, sumunod ka naman. Sumunod ka sa tatay, magpalit ka ng nobya. Tatay. Anak, nitong mga taon, hindi kita hiningi ng kahit ano. Pero ngayon, hinihiling ko sa'yo, ilabas mo ang ama ng nobyo ko, para makuha siya. Sinasabi ko, hindi mo ba ako narinig kahit isang beses? Tatay, siya ang pinakakatulad niya, hindi ko na siya kayang mawala ulit. Sinabi rin ni tatay. Isa ka lang, sa akin na anak. Buisit. Ginoo, huwag magalit sa binata, dahil sa isang babae, hindi ito sulit. Sige. Maghanap ako ng tao para sa isang pagtitipon. Dalhin mo siya dito, gusto kong makita, kung maaari. Tutulungan ko. Sino bang magpapahintulot? Anak kita. Salamat, Dad. Sige, aalis na ako. Ginoo. Mukhang talagang nahulog ang loob ng binata dito sa babaeng ito na si Weng Ying. At siya ay may layunin. 4 na taon na ang nakalipas mula sa kaso ng Shenke. Gusto nilang baligtarin ang desisyon. Sa party ng pagkikita, mayroon akong malaking regalo para sa kanya. Baby. Miss na kita. Feng Xiao. Miss din kita. Palagi ako, naghihintay ng magandang balita mula sa'yo. Bukas pumunta ka sa bahay ko para makita si tatay. Bakit? Sabi ko na kay tatay. Na bukas. Magkakaroon kami ng isang pagtitipon, para makilala ka. Kung walang problema. Lalabas ang tatay ko, para iligtas ang tiyuhin. Siguradong makikialam ang tatay ni Feng-Zing, at makakatulong, na maibalik ang kaso ng tatay ko. Sige, magkita tayo bukas. Magkita tayo bukas.
Bukas mapupuntahan si Feng sa bahay. Oo, huwag kang pupunta. Bakit? Kasi iyon ay isang piging ng pagtataksil. Piging ng pagtataksil. Anong ibig sabihin ni Xiaoqi? Tungkol kay Uncle Ain, may bagong balita na. Pag-uwi ko. Hindi na makapaghintay ang tatay ko. Para sa tatay ko. Kahit pa ito ay isang piging ng mga lihim, pupunta pa rin ako. Gusto kong makita, sa piging na ito. Mayroon bang ano? Talagang maganda. Dumating si Feng Xiao. Ito ba, girlfriend ni Feng Xiao? Ang ganda niya talaga. Maganda ang aura niya. Ay nako, si Feng Xiao talagang tamang-tama kayong dalawa. Ito ang tatay ko. Tatay. Ito ang girlfriend ko, si Weng Ying. Ikaw pala si Weng Ying. Magandang araw po, iyo, tatay. Si Ong Ying ang aking nobya. Mahal na mahal ko siya. Tungkol sa ama ni Ong Ying. Sana magawa mo ang lahat. Anong masasabi ko pa? Ikaw ang tanging dugo ng Feng, sa akin. Sa bawat bagay na pinanghahawakan mo, sa huli, si Papa ang nagbigay daan. Pumayag si Papa sa iyo. Salamat, Papa. Binabati kita, Ginoong Feng. Mukhang kailangan ng uminom ng alak para sa kasal ni Ginoong Feng. Si Ginoong Feng at Ginang. Weng, magandang kapareha, maganda at matalino. Ang ganda nilang magkatugma talaga. Oo nga, hahaha. Basta gusto ng anak ko. Gusto ko na rin. Pasensya na, Miss Weng. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Anong ginagawa mo? Parang walang ingat. Wag na, Feng Xiao. Walang anuman. Pasensya na, Ginang. Weng, nabasa ko ang iyong damit. Mabilis, dalhin si Ginang. Weng, sa kwarto para magpalit ng damit. Narito po, Ginang. Weng, dito po, Ginang. Weng. Sige, aalis ako at babalik agad. Umupo ka. Ginang, Weng, maaari ka nang magbihis. Narito ang silid-bihisan. Oo, Ginang, Weng. Hindi maganda, may nangyaring masama sa binata. Anong nangyari? Pumasok si Ginang, Weng sa silid. Sinira pa ang larawan. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Oo, hindi ka nagkakamali, Ginoo. Si Ginang, Weng, hindi lang pumasok sa silid. Siya, sinira pa niya ang larawan. Anong nangyari? Hindi mo ba alam na ang silid na iyon ay isang bawal na lugar para sa binata? Walang sino man ang maaaring pumasok. Si Ginang, Weng, ay nagpilit na pumasok. Hindi ko siya mapigilan. Patawad, Ginoo. Baby. Tara, tingnan natin. Tara, tingnan natin. Ano ang ginagawa mo? Ako. Baby. Sino ang nagpapasok sa kwarto mo? Sino ang nagwasak ng larawan ko? Hindi ako gagawin yun. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Anong klaseng tao ka? Sanggol ko. Kahit ikaw pa, hindi ka pwedeng lumapit, ha? Baby. Walang anuman ang baby. Baby, nandito na ako. Walang anuman. Ginang, Weng. Baka hindi mo pa alam kung sino siya, di ba? Siya ang unang pag-ibig ng anak ko. Sa tingin mo ba, may pagkakapareho kayo? Tama ka. Ikaw ay isang kapalit lamang. Akala ko, talagang gusto siya ni Feng Xiao. Akala ko siya ay isang kapalit lamang.
Sobrang kawawa si Pongpong. 4 na taon na ang nakalipas. Unang pag-ibig ng anak ko, namatay dahil sa sakit. Simula noon, patuloy siyang naghahanap ng kapalit. At ikaw, isa lang to sa mga dahilan. Nilalapit mo ang sarili mo sa anak ko. Dahil basa, yung kaso ni Shenke noong 4 na taon ang nakalipas, sasabihin ko sa iyo ng totoo. Malaki ang saklaw ng kasong ito. Kahit na ito ang unang pag-ibig ng anak ko, na nasa mundo, hindi ko rin siya ipagtatanggol, lalo na, ikaw ay isang maliit na kapalit. At ikaw, tatay mo, kayo'y nasa ilalim ng lipunan. Pareho kayong walang halaga. Dapat mong tanggapin ang iyong kapalaran. Banta sa buhay ng tagapag-alaga. Miss Weng, ito ang aming alaga, na inihanda namin para sa inyo. Nasiyahan ka na ba? Mahal na binata, Miss Weng, hindi nakinig sa iyong payo. Pumasok na siya sa pamilya Feng. Ngayon sa bahay ng Feng, ay isang malaking salo-salo, na magbubunyag sa kanyang pagkakakilanlan. Kailangan ninyong bantayan siya. Huwag siyang maapektuhan ng kahit anong pinsala. Oo. Ay. Hahaha. Anong tinatawanan mo? Akala ko, mayroon pang iba sa pagtitipong ito. Bakit? Iyan lang. Chen Baoying. Ipinanganak noong 2001. Nag-aral sa Beijing Film Academy. Unang pag-ibig ni Feng Xing. Alam ko na ang mga ito noon pa. Alam ko na noon pa, ako na ang kanyang kapalit. Hindi niyo na kailangang sabihin sa akin. Alam mo, baby. Oo. Matagal ko nang alam siya. Pero Feng Xing, palagi akong nagtatanong. Sa dami ng mga kapalit na pinili mo sa loob ng maraming taon, hindi ka ba kailanman nakapag-isip, bakit kaya ako ganito kamukha niya? Dahil iyon ay, naiintindihan ko na lahat ng gusto niya. Binabasa ko siya. Ikaw. Kayong mga lalaki. Palaging nagtatalo, sa pagitan ng mga babae. Gusto nilang gamitin ang babae para talunin ang babae. Hindi nila alam gaano kalaki ang pagkakatulad ko kay Chen Baoying. Gaya niya si Chen Baoying. Iyon ang aking swerte, Gong Ying. Nalaman ko na sinasadya mong gayahin si Baobao para lapitan ako. Oo. Tinatangkilik kita talaga. Ngunit hindi ko talaga naisip na ikaw pala ay isang taong walang kapangyarihan. Kung hindi mo kayang iligtas ang tatay ko, isa kang walang silbi. Hindi ka talaga karapat-dapat sa akin na mag-aksaya ng oras sa iyo. Hindi ka talaga karapat-dapat na dalhin ko sa ospital. Ipaparepair ko ang iyong hymen, Weng Ni. Hindi ko akalain na napakaraming pagsisikap mo, na walang pinipiling paraan. Yung sinasabi mong pagsisikap, na walang pinipiling paraan, iyan ang lakas ng buhay ng mga tao sa ilalim. Sinasabi ko sa iyo, hindi kailanman sumusuko ang mga tao sa ilalim. Oo. Ako si Weng Ning, niloko ko kayo, may pagkakamali ako. Pero sasabihin ko sa inyo, sa unang pagkakataon, hindi kailanman ito ay pagkakabihan. Ang ating mga kandado bilang mga babae, tayo mga babae, maaari ring walang unang pagkakataon. Wednesday. Ngayon ay formal kitang pinapaalam. Hindi ikaw ang umiwan sa akin, Weng Ying. Ako, Weng Ying, ang umiwan sa iyo. Ako, Weng Ying, ang umiwan sa iyo. Si Weng Ying ay iniwan si Feng Xiao. Ang babaeng may lakas ng loob na iwan si Feng Xiao. Ikaw talaga ang kauna-unahang tao. Mahal na Ginoo, talagang astig si Ginang. Weng, si A Ying ay hindi isang karaniwang babae. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nangungumaling sa kanya. Tawagin ang tao, palayasin ang baliw na babaeng ito. Hindi ka tinatanggap ng pamilya Feng. Hindi na kailangan. Ako na ang aalis. Itapon mo siya palabas. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Pakawalan mo siya. Pasensya na. Nahuli ako. Bakit nandito ka, Ginoong Xiao? Ginoong Xiao. Ano ba ang relasyon mo kay Weng Ying? Ano ba ang relasyon mo kay Weng Ying?
Siya ay akin. Siya ay sayo. Ang pagsasama ng mga pamilya ng Xiao at Wang ay nakatakbo na. Si Ginang, Wang ay talagang matagal nang gustong magpakasal sa iyo. Hindi ko siya pakakasalan. Oh, naiintindihan ko na. Kaya pala hindi nag-asawa si Ginang, Wang sa loob ng 4 na taon, dahil sa babaeng ito. Ay. Aasikasuhin ko muna ang sugat mo. Ayin. Ngayon, tapos na kayo ni Fenzing. Bumalik ka sa tabi ko. Magsimula tayong muli. Sige ba? Ginoong Xiao. Salamat sa iyo ngayon. Tama nga. May sorpresa akong para sa'yo. Tatay. Tatay. Ayin. Tunay ka bang tatay? Tatay. Ayin. Ayos ka lang ba? Ayin. Huwag kang mag-alala sa tatay. Nasa loob si tatay. Mabuti. Tatay. Bakit ka pumayat? Puti na rin ang buhok mo. Ayin. Huwag kang malungkot. Sabihin mo kay tatay, sino ang hinanap mo? Sino ang nagbukas sa'yo ng ganitong malaking likod na pinto? Si Xiaoqi. Si Xiaoqi. Sino naman si Fenzing? May pumasok na nagtanong tungkol sa sitwasyon ilang araw na ang nakalipas. Sabi ay, ang prinsipe ng Luancheng. Sabi nila, ikaw ang girlfriend ni Fenzing. Pero ngayon, bakit si Xiaoqi na naman? Tatay. Ayin. Makinig ka sa sinabi ng tatay. Simula ngayon, hindi na makikipag-video si Papa sa'yo. Huwag ka na ring maghanap. Dito na ako para alagaan si Papa. Para alagaan si Papa. Hindi na kailangan ni Papa, kahit na si Papa ay nasa kulungan. Dahil sa tatay, ayaw niyang magdusa ng kahit anong pagdurusa. At ayaw niyang may ibang tao na nanguhusga sa'yo sa likod. Tatay. Gusto lang ng tatay na makaramdam ka ng saya, ng maayos. Maging mabuti kang anak para sa tatay. 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 Huwag mong isara, tatay. Tatay. Bakit? Bakit bigla na lang nawala ang ating tahanan? Bakit bigla na lang nawala? Sobrang nami-miss ka namin ni Mama. Huwag kang mag-alala, Papa. Sisikapin kong mapanatili ang pamilyang ito. Sisikapin kong iligtas ka. Huwag kang mag-alala. Sige na. Ayin. Ayin. Huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Nangangako ako sa iyo. Mula ngayon. Basta't gusto ng tito. Pwede kang makipag-video call kay Tiyo araw-araw. At saka, si Tiyo sa loob niyan. Hindi na masasaktan. Hindi na huhusgahan. Hindi ka na magdurusa. Sige na. Pero gusto kong lumabas si Papa.
Nakacheck na ako. Bagamat ang Shenke ay pag-aari ng pamilya Feng, ngunit ilang taon na ang nakalipas, may isang pinakamalaking mamumuhunan na mula sa pamilya Ge. Kaya kung papayag ang pamilya Ge, maaaring makalabas ang tiyuhin. Pamilya Ge. Bukas ay babalik na ako sa kabisera para makipag-usap sa pamilya Ge. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ilalabas ko ang tiyuhin para magkasama kayong pamilya. Xiaoqi. Pero salamat sa'yo. Gusto mong bumalik sa tabi ko. Hindi ko kayang maging iyong kasintahan. Ikaw at ang iyong ginoomuwang. What you doing to me, babe? Kami ay nakatakdang magpakasal sa ngalan lamang. Hindi ko siya pakakasalan. You got me twisted like that. What you doing to me? Ayin. Gusto kita. Gusto kita. Ayin. 4 na taon na ang nakalipas, nagkaroon ng problema sa pamilya ko. Kailangan kong umalis. Talagang hindi ko alam na ganito kalaki ang nangyari sa tiyuhin. Alam ko na kahit anong paliwanag ko, ay walang kabuluhan. Ngunit sa loob ng 4 na taon, sobrang miss na talaga kita. Kung gusto mo, may bibigay ko sa'yo. Anong nangyari? Maghintay na lang tayo. Maghintay na lang tayo na lumabas si Tito. Kaya kung maghintay, ikaw, bukas ba ay pupunta na tayo sa Beijing? Oo nga. Bukas ay babalik na sa Beijing. Sige, sasama ako sa'yo. Gusto mo bang sumama sa akin? Oo, natatakot akong baka tumakas ka na naman, kaya gusto kong sumama sa'yo. Oh. Sama-sama. Xiaoqi. Talaga bang matutulungan mo ang aking ama? Maaari ba tayong bumalik sa dati? 和他一起。 Magandang araw, Ginoong Xiao. Aying, umuwi ka na sa Villa. Saan ka pupunta? Pupunta ako para makipagkita kay Wang Wangsen. Huwag ka nang mag-isip pa. Ang mga pamilya Wang at Ge ay magkaibigan. Kung gusto mong makuha ang negosasyon ng pamilya Ge, kailangan mong dumaan sa rekomendasyon ni Wang Wangsen. Sige, umalis ka na. Achi, nakabalik ka na. Mom, Dad, Achi, tingnan mo kung sino ang dumating. Xiaoqi. Nandito na, si Achi. 4 na taon na ang nakalipas. Nagkaroon tayo ng masamang balita. Napakalaking pagbabago ang nangyari. Si Wangsen ay hindi ka iniwan. Kailangan mong magmadali, ipakasal si Wangsen sa bahay. Oo nga. Gusto rin naming uminom ng tsaa para sa mga manugang. Mom at Dad. Hindi kami mag-aasawa ni Wangsen. Tiyo at Tia, nagsasalita na kami ni Xiaoqi tungkol sa petsa ng kasal. Ako, Xiaoqi, bakit hindi mo muna palitan ang damit mo? May damaykit na bagay sa kwelyo mo. Talaga namang hindi tayo mag-aasawa. Bakit hindi mo sinabi sa mga magulang natin?
Sino ang nagsabing hindi tayo mag-aasawa? Xiaoqi, pakakasalan mo ako. Gusto kong magpakasal sa'yo. May girlfriend ako. Ang pangalan niya ay Wen Ying. Pinapayagan ko ang kanyang pag-iral. Pagkatapos nating magpakasal, maaari mo siyang itago sa iyong gintong bahay. Sa tingin mo ba papayag akong gawing lihim na kabit siya? Oo nga. 4 na taon na ang nakalipas. Malubhang nasaktan ang pamilya Xiao. Pagbalik mo, nawala na ang iyong kalayaan. Nasa bahay ka lang, hindi pinapayagan lumabas. Sumasailalim sa lihim na pagsusuri. Kung noon pa lang ay pumayag kang pakasalan ako, matagal nang nalagpasan ng Xiao family ang pagsubok. Pero ayaw mo. Sa loob ng 4 na taon, nakasandal ka sa sarili mong lakas, pangunahan ng pamilyang Xiao na makalabas sa hirap. Alam ko ito higit sa sinuman. Mahal mo siya. Hindi mo siya kayang bitawan, kailangan siyang gawing kabit. Wang Xin, tatay ni Aying, dahil sa kaso ng Shenke 4 na taon na ang nakalipas, nakalagak sa kulungan ng walang kasalanan. Alam ko, ang mga pamilyang Wang at Ge ay magkaibigan. Tulungan mo akong ipakilala. Nagsalita ka na. Kaya tiyak na sasang-ayon ako, kakatapos lang bumalik ni Ge Xiao sa bansa. Bukas, ako na mismo ang magdadala sa iyo sa pamilya Ge. Salamat. Ginoong dalaga, kailangan ni Ginoong Xiao na iligtas ang ama ng babaeng mapanlinlang. Bakit ka tumutulong? Kahit na hindi ako tumulong, hahanap si Xiaoqi ng ibang makakatulong. Mas mabuti pa, hayaan mong si Xiaoqi ang mag-alala para sa akin. Bukod pa rito, yung si Wen Ying, nais iligtas ang kanyang ama. Hindi ganoon ka-simple. Bilang mga magkaibigan sa mundo, ako lang ang nakakaalam. Mukhang maayos at formal si Ge Xiaoyi. Pero sa likod nito, gaano siya kalulong sa pagnanasa? Kahit may konting kakaibang hilig pa. Sabi mo, ipadala si Wen Ying sa kama ni Xiao Ge. Ano sa tingin mo? Talaga namang ikaw ang magaling, miss. Bilang anak ng Ong pamilya, isang prinsesa, maraming tao ang humahabol sa akin. Kung noon, ay handang yumuko si Xiaoqi at pakasalan ako, maaaring hindi ko siya nagustuhan. Pero ayaw niya. Gusto ko sa kanya, ang kanyang yabang at tapat na pag-ibig. Xiaoqi, mahal kita. Isang simpleng Wen Ying lang. Dahil nandito na siya sa Shanjing, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik. Dumating na si Binibining Weng. Sa loob ng 4 na taon, dito lang siya palagi nakatira. Opo, Binibining Weng, 4 na taon na ang nakakaraan ng sira ng pamilya Xiao. Binata, kaya pala nakakulong ako rito. Ayun, nandito na ako sa may gate ng paaralan. Hindi ba't mahilig ka sa mga peach? Bumili ako para sa'yo kanina nang. Bumili ako ng isang buto. Balak kong mamaya, mismo kitang pagtaniman ng isang puno ng peach blossom. Sige, hihintayin kita. Excuse me, ikaw po ba si Xiaoqi? Oo, ako nga. Ang pamilya Xiao ay pinagninala ang may paglabag, lihim ng pambansang seguridad. Aarestuhin na po namin kayo. Arestuhin agad ayon sa batas. Sumabay po kayo sa amin. Oh. Pwede ko bang paalamang sa girlfriend ko? Hindi pwede. Ginoo Xiao, simula ngayon, nakakulong ka sa bahay, at sasailalim sa isang lihim na pagsisiyasat. Habang nagsisiyasat, bawal kang makipag-ugnayan sa labas. Binata, huwag kang mag-alala, makinig ka sa akin. Ang mga ginagawa ko sa labas, isang bahay, sasakyan na ililipat ang pangalan kay Aying. Nasa panganib ako ngayon. Huwag mong ipaalam sa kanya, ang paglitaw ko. Gusto lang ni Xiaoqi na pakasalan mo siya, para malampasan ng pamilya Xiao ang krisis. May Aying na ako. Mahal ko siya. Tapos ang pamilya Xiao. Bilang bagtong na anak, ang pamilya Xiao ay akin, na hindi may iwasang responsibilidad. Aakayin ko ang pamilya Xiao, palayo sa kahirapan. Pag-ibig at responsibilidad. Sasamahan kita. Sa tingin mo kaya mo? Hindi natin susubukan. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Mama at Papa. Kumusta na? Kumusta na? Archie,
Nitong 3 taon, ang iyong mga pagsusumite at pagsisikap ay sa wakas ay nagtagumpay. Ngayon, ang Xiao ay nakalaya na. Ang mga stock ay patuloy na tumataas. Archie, nagtiis ka. Maghintay pa sina mama at papa. Hintayin pa natin. Malapit na akong makalabas. Ginoong Xiao, ginabati kita sa iyong paglaya. Salamat. Ay, lumaki na ang puno ng ating mga peach blossoms. Pupuntahan na kita. Hindi ba't mahilig ka sa mga peach? Binili ko lang para sa iyo, ang isang buto. Balak kong itanim. Mamaya mismo para sa iyo, isang puno ng peach blossom. Itinanim niya nga para sa akin, ang isang puno ng peach blossom. Kaya pala, hindi niya ako niloko. Sana'y tulad ng mga ibong nasa bubong, taon-taon ay laging nagkikita. Ay, namimiss na kita. Binibining O, sa loob ng 4 na taon, ang aming Panginoon, namimiss kita. Hindi ako pinabayaan. Hindi niya ako kailanman pinabayaan. Sa loob ng 4 na taon, binigyan din niya ako ng pinakamagandang pagmamahal. Ay, bakit ka umiiyak? Xiaoqi, gusto mo ba? Ay, totoong gusto mo ba? Ayoko lang, nasuklian mo lang ako, Xiaoqi. Gusto kita. Ay, mahal kita. Ano ito? Impormasyon tungkol sa panganay na anak ng pamilyang Ge. Bukas, kakausapin natin sila para makipagnegosasyon. Kailangan nating alamin ang mga gusto nila. Ang pamilyang Ge ay isa sa mga pinakamayamang angkan sa Shangjing. Ang binatang si Ge, mabilis kumilos at determinado, at maganda rin ang reputasyon niya sa labas. Libangan niya ang pagbaril, pag-akyat ng bato, at pagtalon mula sa mataas na lugar gamit ang parasyon, at mayroon ding mga kilalang painting. Narinig ko na ang binatang sige, mahilig sa pagkolekta ng mga kilalang pintura. Paano? Marunong din namang magpinta ang aking si Iyang. Oo nga. Noong una, ang tatay ko ang pinakamagaling magpinta, kaya't sa kanya, ako'y nag-aral ng isang painting. Anong pintura? Pag may pagkakataon sa hinaharap, makikita mo rin. Hindi ko akalain na ang biyenan ko, ay isang pintor pala. Sino ba ang biyenan mo? Si Ayi. Antayin natin lumabas ang biyenan ko. Magpakasal na tayo. Pangako, mula ngayon, mapoprotektahan kita ng mabuti. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Naniniwala ako sa iyo. Siya si MS Wang. Siya naman ang girlfriend ko, si Yongying. MS Wang, magandang araw. Binibining Ong, magandang araw. Xiaoqi, pasok muna tayo. Naghihintay na si Mr. Ye. Tara na.
Antayin niyo lang ako. Mr. Ye. O, Mr. Xiao. MS. Ong. Alam mong si Xiao Chi, ang aking fiancé. Tapos sasama ka pa rin sa kanya. Napakawalang galang mo naman. MS. Wang. Alam mong may kasintahan na si Xiao Chi. Nang may mangyari sa kanya sa bahay niya, ikakasal na siya sa kanya. Ang bastos mo talaga. Sinabi ko na kay Xiao Chi, pinapayagan ko ang pag-iral mo. Pwede kang maging kabit. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Pahintulutan ang iyong pag-iral. Huwag na huwag mong isipin na maging kabit. Binatage. Nako, dumating pala si Mr. Xiao. Sumikat na nga ang araw. Binatage. Sa pagkakataong ito, ako naman ang may pakiusap sa iyo. Ano, sabi mo? Kay Ge kahapon hindi ba? Sabi ko sa iyo ang kaso ng Shenke. Siya ang ama ng girlfriend ko, HMM, dahil sa kaso ng Shenke 4 na taon na ang nakakaraan. Naikulong siya ng walang sala. Ang pinakamalaking investor ng Shenke Building. Ito ay ang pamilya natin na mga Ge. Kaya naman sa pagkakataong ito, maaaring kailangan ko ang tulong ni Jige. Nako, Mr. Xiao, nasaan ang girlfriend mo? Ayin. Ang kasintahan ko, si Ge Xiao, si Weng Ying. Ge Xiao, inaasahan ko po sa inyo ang tulong sa bagay na may kinalaman sa aking ama. Tungkol po sa kaso ng Shenke 4 na taon na ang nakakaraan. Ang hawak ko, mayroon pong orihinal na dokumento. Maaari po bang ibigay ninyo sa akin ang orihinal na dokumento? Pero nakalimutan ko na po, kung saan ko po iyon inilagay. Ganito po, magpapadala po ako ng tao para hanapin iyon. Mga ilang oras po. Siguro po. 1 buwan. Siguro 1 taon. 2 taon, di natin alam. Masyadong mahaba ang panahon. Dahil nga mismo si Mr. Xiao ang pumunta, sisikapin kong bilisin. Mr. Ge. Pasensya na po, Mr. Xiao. Excuse me. Kumusta? Hindi ba kita niloko? Si Weng Ying na ito. Ang ganda, ano? HMMP. Maganda pa sa maganda. Napakaganda niya talaga. Mamaya na lang, ihahatid ko na ang magandang to, sa kama mo. Para masiyahan ka ng gusto. Pero siya ay tauhan ni Xiao Chi. Anong inaartehan mo sa harapan ko? Hindi ba't gusto mo ang gawin ng ganitong bagay? Nakakakilig. Natatakot akong gumanti siya. Nasa iyo na ang orihinal na dokumento. Anong kinakatakot mo? Isang babaeng magagawa ni Xiao Chi na iwanan ka. Ang kanyang pakakasalan para sa kanya. Gustong-gusto ko talagang matikman. Hinihintay kita sa kwarto HMM. Ang ganoong kaimportanteng original na dokumento, imposible namang hindi niya alam kung saan nakalagay. Ayaw lang niyang ilabas. Pero Ayin, huwag kang mag-alala. Ang mga bagay-bagay sa mundong ito, ay may katumbas na halaga lahat. Kapag nalaman na natin, kung ano ang gusto niya. Ang orihinal na dokumento, tiyak na maibabalik natin iyon. Kuya Ge, ano ba talaga ang gusto mo? Magpapahinga lang ako saglit, Wang Waxen. Anong gagawin mo? Gustong-gusto ka ni Mr. Ge. Ihahatid na kita ngayon din, sa kwarto ni Mr. Ge. Ang ginagawa mo, hindi ka titigilan ni Xiao Chi, HMP. Hindi mo pa alam kung sino ako, di ba? Mula pagkabata, ang mga bagay na gusto ko, nakukuha ko. Sasabihin ko sa iyo, Xiao Chi, akin yun. Ang nagdala, bitawan mo ako. Ayin. 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 Nasaan na? Hindi rin sumasagot sa telepono. Tinatanong na po yan ng young master. May nakakita kay MS Wang na umalis kasama si MS Ong. Wang Waxen.
Xiaoqi, saan mo dinala si Ayi? Xiaoqi, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Uulitin ko pa. Saan mo dinala si Ayi? Hey. Xiaoqi, ganun mo ba siya kamahal? Ako naman ang anak mayaman ng mga wang. Ayaw mo sa akin. Si Ongling pa ang gusto mo. Baka bulag ka na. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo, ako si Wang Wangsen. Siya lang ang gusto ko. Sabihin mo sa akin, saan mo siya dinala? Sabihin mo sa akin, sabi ko nga. Nasa kwarto siya ni Mr. Ge. Xiaoqi, huli na. Nilero na si Weng Ying ni Gesao. Tanggapin mo na ang katotohanan, Xiaoqi. Si Weng Ying ay isang babaeng nilero na ng iba. Ayi. Ayi. Pasensya na. Nasaan si Ayin? Nasaan si Iyang? Direktor Xiao. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya hinawakan. Hindi mo hinawakan si Weng Yiyang. Bakit? Dahil naglaro kami ng mas masayang laro. Anong laro? Anong laro ang nilalaro ninyo ni Ayin? Mr. Xiao. Isang painting lang naman ang binigay niya sa akin. Painting. HMM. Huwag kang mag-alala. Makadiyos. Makadiyos. Tama. Makadiyos. Ang ganda nga. Binatagi. Kumusta ka na? Hindi ka ba nakainom ng pampatulog? Pero Aying, huwag kang mag-alala. Ang mga bagay-bagay sa mundong ito ay may katumbas na halaga kapag nalaman na natin kung ano ang gusto niya. Tiyak na makukuha natin ang original na dokumento, Kuya Ge. Ano ba talaga ang gusto mo? May trabaho na naman. Mukhang magiging masaya ang araw na ito. Matagal ko nang nahulaan na si Miss Wang ang gagawa sa akin ito, kaya sinadya kong pumunta sa banyo. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Susuklian ko ang kanyang plano. Mr. Ye, kung gusto mong makipaglaro sa akin, pwede mo namang sabihin ng diretso. Gusto ko ring makipaglaro sa iyo. Ang galing mo talaga, Mr. Xiao, ang babaeng nagustuhan mo. Talagang iba pala. Kuya Ge, anong klaseng magandang babae ang hindi mo pa nakikita? Ang boring naman dito. Mas mabuti pa. Maglaro tayo ng laro. Oho. Anong laro ba to? Narinig ko. Mahilig si Mr. Yes sa pagkolekta ng mga sikat na painting. Saka marunong din naman akong magpinta.
At saka, isa lang naman ang kaya kong iguhit. Kaya, ibibigay ko na lang sa kanya yung kaya kong iguhit. Sa inyo po, may iligtas ninyo ba ang tatay ko? Gamit ang orihinal na dokumento. Pwede po bang makipagpalit? Ganito ka ba katiwala sa mga iginugulit mo? Ang taas naman ng confidence mo. Ayos lang naman, magaling kang magpinta. Kumain ka ng mansanas. Masarap, di ba, MM? Oh. Si Eyang bumalik na. Tara, Tara, Tara. Tay, bakit ang hilig mong magpinta? Eyang, gusto mo bang sumama sa papa? Magpinta ka ng isang painting. Ayoko. Babae akong engineer. Maraming alam, di nakakasama. Kayong mga babae, maraming matutunang kasanayan. Baka sakaling balang araw, makaliligtas sa'yo yan. Yun. Gusto kong matuto nito. Oh. Ang pangalan ng painting na ito, tawagin ang deboto. Sa mundong puno ng kulay, sa huli magiging deboto rin ng isang tao. Ito ay tiyak na mangyayari, HMM. Hindi ito ang uri ng deboto na gusto ko. Ano nga? Ang gusto mong uri ng deboto? Maraming bangka. Ngunit sarili mo lamang ang makakapagligtas sa iyo. Mahalin ang sarili. Maging deboto sa sarili. Ang galing. Napakagaling. Nasaan na kaya si Aying? Sabi ba niya kung saan siya pupunta? Huwag kayong mag-alala, Mr. Zhao. Inihanda ko na ang orihinal na dokumento. Ibinigay na kay Ong Ying. 4 na taon na ang nakalipas sa kasong ito. Masyadong malawak ang kinasasangkutan nito. Napagpasyahan sa itaas, pagtatago ng impormasyon, pag-uusisa, at sa pinakamabilis na paraan ay linisin ang pangalan ni Ong Wei. Bumalik na si Ong Ying sa Yuncheng. Siguro sakto na to. Sasanduan na niya ang tatay niya. Si Aying ay nag-iisa nang umuwi sa Yuncheng. Kailangan ko siyang hanapin ngayon na. Kaya pala sinabi niya sa akin. Kasi, bago pumunta sa Shangjing, marami na akong narinig na nagsasalita tungkol sa iyo. Sabi nila, ikaw ay isang binibining pinagpala ng maraming pagmamahal. Pero nang makita na kita talaga, napakadismay ako. Na ang alam mo lang ay maglaro, paglalasing, pagdukot, at pananaksak. Ang taong gumagawa ng tatlong yun. Si Miss Wang nga ba talaga yun? Parang, nawala mo na ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Maging deboto mo ang iyong sarili. Aying, talaga bang niligtas mo na ang papa mo? Niligtas na ba? Nay, huwag kang mag-alala. Lalabas na si papa maya-maya. HMM. Maging mabuting tao ka na simula ngayon, ha, mahal. Salamat. Asawa ko. Lumabas na siya. Tay, namimiss ka na namin ni Mama. Oo. Pauwi na. Uuwi na tayo. Tingnan mo, puti na ang buhok mo. Tatay, bakit ang payat mo na? Pag-uwi natin, papakainin kita ng maayos para tumaba ka. Oo, magiging maayos din ang lahat. Aying, ikwento mo sa papa. Paano mo ba? Naligtas si papa. Tay, naalala mo pa ba? Ang itinuro ninyo sa akin noon, ang painting ba? Lagi ko pong tinutulungan ang sarili ko.
Hanggang kaya ko. At higit pa sa kaya ko. Aying. Saan naman kaya tayo susunod? Mag-abroad. Mag-abroad. Aying. 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 Nasumpungan na ba ang tao, binata, sasamahan ni Miss Ong, ang kanyang mga magulang sa pagpunta sa ibang bansa? Binata. Malapit nang umalis ang eroplano, Miss Ong. Aalis na. Oy, Eyang. Oy, Eyang, nasa airport na ako. Nasaan ka na ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan na kita agad. Kanina pa kasi ako. Hindi ka mahanap. Xiaoqi. Huwag mo na akong hanapin. Gusto kong makasama sina mama at papa ko sa pag-aaral sa ibang bansa. Para mag-aral sa ibang bansa. Bakit nga ba, Eyang? Xiaoqi. Nung gabing iyon, sinabi mo sa akin. Nahihintayin mo ang pagliligtas sa aking ama. Magpapakasal na tayo. Sabi mo, protektahan mo raw ako balang araw. Sisilungan mo ako sa lahat ng unos. Naniniwala ako. Naniniwala akong gagawin mo yun. Pero, ayokong maging parang bulaklak na nabubuhay dahil sa'yo. Gusto ko ring maging isang malaking puno na makapagbibigay ng silong sa akin sa ulan at hangin. Magkikita pa kaya tayo ulit? Oo naman. Kailan? Pag naging kami na, isang mas mabuting ako. Mabuti. Colin. Colin. Magandang araw po, Mr. Ong. 3 taon na ang nakalipas. Nagtayo na ako ng sarili kong tanggapan ng accountant. Magandang araw po, Ginang Ong. Aying, sa wakas, nakabalik ka na rin. Halika, halika, halika. Upo ka na. Tatay, mukhang parang lalong gumaganda ka. Talaga po. Nag-itim na ang buhok ng tatay mo. Oo nga. Abay si mama pa. Pinainom mo kasi araw-araw. Si tatay ng Black Sesame. Ang sarap ng kinakain mo ah. Aying ah. Ngayon nga pala, ang ika-28 mo na kaarawan. Year, anong wish mo? Mag-wish ka ngayon. 28 anyos na si Ong Ying. Matagumpay ang kanyang karera, kasama ang kanyang mga magulang. Ano pa bang hihilingin ko pa? Sana lang ay malusog ang kalusugan ng aking mga magulang, ang aming pamilya. Magkakasama tayo habang buhay. Hipan na natin ang kandila. Sabay-sabay, 1, 2. Happy birthday. Happy birthday sa aking anak. Kumain na tayo. Sige, balita ko. Isa na namang sangay ng show group. Ngayon ang matagumpay na, naitatag. Sa loob ng 3 taon, ang show group, sa pamumuno ni Mr. Shaw, ay dumami ang halaga ng doble. Si Mr. Shaw naman ay naging bagong mayamang naninirahan sa kabisera. Ako na ang magbubukas ng pinto. Tatlong taon na. Sa tingin ko hindi ko na kaya, paghintayin pa. Aying. Matagal na tayong di nagkikita. Matagal na tayong di nagkikita. 注定不能万事如意的人生，愿所有女孩都可以成为自己的光，即便身处逆境，亦可乘风破浪。爱自己，可抵岁月漫长。